Alright mga kapatid, mula nang maupo si BBBM bilang presidente ng Pilipinas ay hinahanap na sa kanya yung kanyang ipinangako na 20 pesos kada kilo ng bigas. At ngayon nga inanunsyo na sisimulan na mga kapatid ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas. Magsisimula ay merong mga kume-question at isa na nga dyan mga kapatid ang ating Vice President Sara Duterte. Question ang 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. Ano-ano ba ang mga question o ano-ano ba ang mga tanong na ibinato ng ating Vice Presidente at ito'y ating bigyan ng komentaryo, opinion, kritisismo at reaksyon. Mga kapatid, samahan ninyo ko mga kapatid at bilang mga Pilipino, syempre dapat alam ninyo kung ano yung mga nangyayari dito sa ating bansa, di ba? Huwag na natin patagalin pa, panoorin natin itong balitang to mula rito sa Frontline Tonight mula sa News 5 Everywhere. Syempre hindi ako magbabalita mga kapatid ha. Same you, manonood lang din ako ng balita mga tol. Bibigyan lang natin to ng reaction. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. May bahid politika raw ang nakatakdang pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas. Ayon yan mismo kay Vice President Sara Duterte. Kaduda-duda raw na sa Visayas lang ito ibibenta. Oo nga naman, no? Bakit kaya sa Visayas lang ibibenta? Nasa frontline ng balitang yan ang aming Visayas correspondent na si John Aroa. Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas, magkakatotoo na raw. Pero sisimulan muna yan sa Visayas. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capital kasama si Pangulong Bongbong Marcos, Department of Agriculture at ang mga gobernador sa Visayas. Our President has given the directive. Mahirap kasi painggan eh. Basahin na lang natin. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable. To the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Hanggang 2028 lang? Bakit naman? Pinaplansya na ang guidelines sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas para maisakatuparan yan sa 33 pesos na kada kilo ng bigas. Sasagutin ng national government at ang mga LGU ang 13 pesos. Pero bawat pamilya, 10 kilo lang kada linggo ang pwedeng bilhin. Okay, so sa 33 pesos yung pinakamurang bigas, 33 pesos daw na bigas, sasagutin ng LGU yung butal, yung 13 pesos. So ang babayaran na lang is 20 pesos. Kaya magkakatotoo yung 20 pesos. Ngayon, dahil nga hindi naman yan ganun mga kapatid kadali, ay nilagyan lang nila ng limitasyon. Sa loob ng isang linggo, hanggang 10 kilo lang ang pwedeng bilhin ng isang pamilya. Kumbaga para naman may matira sa iba. Kasi kung i-hoard mo yan o kuya kung bibili ka ng masyadong marami, paano naman yung iba, di ba? Hindi naman ganun din karami yung supply siguro mga tol. Ngayon, eto ang problema sa atin. Diba? Hanap tayo ng hanap nung ipinangakong bigas. Ngayon, andyan na, hinahanapan naman din natin ng mali. Hinahanapan naman din natin ng butas. Hinahanapan naman natin ng kapalpakan. Imagine nyo mga kapatid ang tagal na nitong ipinambabatikos kay PBBM. Hindi sa inaano ko si PBBM Ang tagal na itong pinambabati ko sa kanya. Ngayon, eto na, sinisimulan na. Sa Visayas magsisimulan. Siyempre mga tol, pamumuliti ka rin. Sasabihin natin, eto may kinalaman lang sa politika yan kasi mag-e-eleksyon. Kailangan makuha ang boto ng mga taga-Visayas, mga tol. Pag yan naman ay sinimulan sa Luzon, o bakit naman sa Luzon agad sinimulan yan? Paano naman yung mga taga-Mindanao at paano naman yung mga taga-Visayas? Siyempre, pag sinimulan naman natin buong bansa yan, hindi rin naman ganun kadali yan, mga tol. Diba? Marami pa talagang kailangan ayusin, kailangan lakarin o kailangan isaalang-alang bago isakatuparan yung ganito mga bagay kasi sa iba't ibang lugar nagmumula itong mga inaaning bigas Siyempre, marami kang i-consider dyan, mga tol. Pero gayon pa man, mga kapatid, inaasahan na talaga natin nakasama na talaga ang pamumulitika. Hindi natin alam kung sino namumulitika, yung nagpapatupad o yung bumabatikos. Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa ibaba kasi pareho naman silang politiko Binanatan naman yan ni Vice President Sara Duterte.
Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Grabe naman. Grabe naman yun. Binibentang bigas yan, pinapakain lang daw sa baboy yun. Di naman daw mga hayop ang Pilipino, mga Pilipino. No? Paano nga naman kasing gagawin mga kapatid, no? Yung halimbawa yung pinakamahal na bigas, yung mga jasmine, ano pa ba mga mamahal na bigas, mga tagsi 60 pesos per kilo, 'di ba? Dapat yun ata yung dapat ginagawang 20 pesos mga kapatid no? Ano kaya yun? My goodness talaga. Binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Duda rin ng bise, Dapat kasi si VP binibigyan niya lang ng suggestion yung gobyerno kung anong gagawin no. Dapat tinutulungan na lang niya kaysa binabatikos niya Malay mo mas may alam siya, 'di ba? Malay natin mga kapatid, meron na palang idea siya. O di para sa mga Pilipino, kalimutan na muna yung awayan sa politika. 'Di ba? Siya ang gumawa ng paraan, siya ang mag-suggest sa gobyerno, i-credit lahat sa kanya. O dahil kay VP Sara kaya naging 20 pesos ang kilo ng bigas. 'Di ba? O di good sana. Alang-alang sa Pilipino, kalimutan muna nila yung awayan nila ni PBBM. Kasi yung binabatikos niya yung gumagawa na nga ng paraan, binabatikos pa rin 'Di ba? Di kumilo siya, vice president siya Kalimutan muna niya yung away niya sa presidente para sa mga Pilipino lang. Baka kasi mas may nalalaman siya Baka kasi mas matalino siya kaysa dun sa mga ano na yun. Mga kumikilos o gumagawa ng paraan para mapababa tong presyo ng bigas, 'di ba? may bahid politika ang pangakong ito dahil sa nalalapit na eleksyon. Magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga taga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga taga Luzon? Kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami, kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto ang kami sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa. Kita nyo na yung nangyayari mga kapatid, di ba? Sinasabi ni VP pamumulitika lang niyang ginagawa na lang administrasyon na to kasi malapit na eleksyon. Di ba same lang din sila ng ginagawa? Pamumulitika lang din yung ginagawa niya. Wala talaga tayong kakampihan mga tol Wala ka talaga masasabing eto good yan eto bad yan Pareho lang silang namumulitika kung tutuusin Kung totoo man mga kapatid yung sinasabi ni VP Sara na dahil malapit na eleksyon, namumulitika lang tong administrasyon na to, kaya sinimulan sa Visayas para mas makakuha ng maraming boto, di namumulitika lang din tayo. Pareho lang silang namumulitika Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, diba, bilang isang Pilipino kalimutan muna nila yung away nila. Kasi dahil sa away nila, tayong mga Pilipino lang din ang nagsasuffer Diba? O binabatikos niya, bakit yung mga taga Visayas lang, hindi ba nagugutom yung taga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung taga Luzon? Diba? Mag-suggest siya, magbigay siya ng tawag dito, ng suggestion niya o kaya ng pagkilos niya para mas maipatupad yan agad-agad sa buong bansa. Diba? Sabihin na muna niya, alang-alang sa mga Pilipino. Diba? Alang-alang sa mga Pilipino, kalimutan ko muna yung away namin ni President. Ganito dapat ang ginawa niya. Ganito dapat ang ginawa ng Department of Agriculture. Pero kung wala rin naman kasi siyang masasabing suggestion o masasabing tama o dapat gawin, diba? Para saan pa yung babatikusin mo, di ba? Sa mga kababayan natin. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators para manalo yung kanilang alyansa kuno. Pinabulaan na naman ng mga gobernador na dumalo sa closed-door meeting na may halong politika ang programa. It's always good when a promise is fulfilled. And here, we are seeing the President really trying his... Pag hindi natupad ang promise, binabatikos. Pag tinutupad ang promise, binabatikos pa rin, no? Kulang Kailangan buong Pilipinas dapat ganyan. Bakit hindi kayo tumulong? Tumulong kayo para mangyari yun. Diba? Tumulong kayo para magkatotoo yun. Hindi para sa mga political career nyo, kundi para sa mga Pilipino. Yun naman din talaga purpose kung bakit kayo tumatakbo, diba? Para sa mga Pilipino. Ba't parang mas mahalaga pa ata yung mga ego ninyo Mas mahalaga pa ata yung mga political career ninyo. Hindi, pag tinulungan ko yan, mapupunta lang sa kanya yung credit
Eh di pagsigawan ng buong Pilipinas, o si VP Sara nakaisip niyan. O mahalaga yung bagay na yan. Wala pala si PBBM, si VP Sara nakaisip nito para maipatupad sa buong Pilipinas eh. Kasi inihintay natin yung question, mga tol. Ang narinig lang natin, puro batikos lang eh. It's best that a campaign promise will be fulfilled. Ayon naman sa COMELEC, wala namang problema ang programa. Pero kung may kandidatong sasama sa pagbebenta nito, maituturing anya itong vote buying. Yun. Diba? Tulad ng mga ayuda. Diba? May mga kandidato, may mga politikong kasamang namimigay. Yun ang problema. Aktibidad dyan at proyekto ng DA at saka ng NFA halimbawa. Pagkatapos merong kandidato for mayor. Ano naman po relasyon ng kandidato for mayor Tama. sa distribution ng DA? Tama. Binabalangkas na ng mga lokal na pamahalaan ang magiging sistema sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Pag etong 20 pesos na bigas na yan na ibinebenta, mga kapatid, sa Mindanao at nakita ninyong kasama ang mga alyansa o yung mga kandidato na PBBM, tama, si VP Sara, namumuliti ka lang sila. Tama, mga kapatid, no? Namumuliti ka lang. Eh di wag nyong iboto. Wag nyong iboto, ganun lang yun, mga tol. Nagbabalita mula sa frontline. Pero tulad nga nung sinabi natin, di ba? Para sa mga Pilipino, naghahanap tayo ng 20 pesos na bigas na ipinangako. Yan unti-unti nang isinaka sa katuparan. Naghahanap tayo dapat buong Pilipinas. Di ba? Tulungan nyo, magtulungan kayo dyan. Kayo nandiyan dyan eh. Kayo binoto ng tao, tas kayo nagsisiraan dyan eh. Paano matutupad dyan? Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.